At nang makarating na ang ating bida sa ward, manyari ituloy lang ang pag-press tulad nito. Nilagyan ng ating bida ng band-aid ang matandang babae, at kasalukuyan sila nagtatawanan. Sabi ng matanda, expected ko na si Dr. Choi ang pinakamagaling gumamit ng syringe. Ano vein injection dapat sinabi mo sa akin na hindi ka kumukuha ng dugo? Sumagot ang lalaki isang intern. Sinubukan ko po sabihin sa'yo Granny, ngunit paulit-ulit niyo pong sinabi na ayaw niyo gawin ito. Muling sumagot ang matandang babae, ginawa ko ba iyon? Dapat ay naipaliwanag mo ito ng maayos sa simula pa lang, opo Granny, at maya lang palabas na ang dalawa nang nasa pinto na sila bigla tinawag ng matanda ang ating bida. Dr. Choi, napalingon naman ang ating bida. Maari ka bang maupo dito at makipagkwentuhan ka sa akin sandali? Hindi kasi makapunta ang mga anak ko ngayon. At pabalik naman ang ating bida, nang pabulong tinawag ng kasama niya intern doctor ang ating bida. Jaizak, tawag nito ng mahina, ito ang unang pagkakataon mo na may pahinga kaya magpahinga ka na lang. Susubukan ko makipag-usap sa kanya ng magalang. Nabahagyahin ayla nito ang ating bida. Pabulong sumagot ang ating bida sa kasamahan. Okay lang. At lumapit na ito sa matanda, tungkol saan ang gusto mong sabihin Granny. At tumalikod na ang intern doctor, at bamulong kung ako yon, hinding-hindi ko magagawa iyon. Naupo ang ating bida sa gilid ng kama ng ating pasyente, panay naman ang kwento nito sa ating bida, na pinagmamasdan niya ito. Medyo kahanga-hanga siya, bulong nito, nang mapansin nito ang kahoy na hugis krus, Granny, nagpunta po ba kayo sa simbahan? Ito, hindi para sa simbahan, dahil mananampalataya ang asawa ko, noon, hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Siguro po na-miss nyo na siya, tama po ba? Bahagya sumimangot at matanda, hindi kailanman. Ang geezer na mamamatay ng maaga ay ang pinakamagandang bagay na ginawa niya para sa akin. Sagot ng matanda habang umiiling-iling ito, at patuloy ito nagsalita, although I guess medyo namimiss ko siya, minsan. I wonder kung kumakain ba siya, o kung may ginagawa siya. At bamulong ito sa isip, kahit anong pilit kong damayan siya, hindi ko malalaman kahit kalahati ng sakit niya. Paano ko pakikitunguhan ng isang pasyente ng puso kaysa sa isang pasyente ng katawan? Biglang tumunog ang cellphone at, kakapasok lang ng isang tawag para sa akin kaya kailangan kong pumunta I'm sorry. Sumagot ang matandang babae, I see, okay sige baka mapigilan pa kita pumunta doon. At nang mapag-isa ito ay sinagot nito ang tawag. Hello, ako si intern Choi Jaizak. Sabi sa kabilang linya. Hello, ito po ang Colorectal Surgery and Proctology Department, nasa operation room po ang intern doctor namin so cold perform the scrub for the emergency patient. Yes pupunta na ako dyan. At nang pumunta ang ating bida, nang dumating siya nakita niya si Section Chief Jung May Yungon. Napatingin sa kanya ito, lumapit ang ating bida at yumuko ito. Kumusta na po? Ako ang intern na si Choi Jaizak. Pwede ka po bang maglaan ng oras para sa akin? Oh, what it is? Sagot ng matanda. Well, last time sa Chanre operation, nadiskubre ng section chief ang butas-butas na bahagi, at iniisip ko po kung paano nyo ito nahanap. Sabi ng ating bida habang napakamot ito sa may batok. Sumagot ang matandang doktor habang hinihimas nito ang baba. Well hindi namang mahirap ipaliwanag sa'yo. Saan ka ba madalas tumitingin habang may operasyon? Isinenyas ng ating bida ang daliri at hindi ba dapat nakatutok kung saan lugar ka nagpe-perform ng operation? Yes pero hindi lang dapat sa puno ang tinitignan mo, kundi sa buong kagubatan. Hindi mo maiisip na ang katawan ng tao ay isang bahagi lamang ng katawan. Kung ang pagdurugo ay malubha o anumang iba pang mga paghihigpit ay nangyari sa lugar na iyon inooperahan, hindi mo ganap na makikita ang epektadong lugar, kaya kailangan mong isipin ang mga organo sa isang three-dimensional na espasyo. Mahirap ba? Tanong ng ating bida. Sumagot ang matanda, syempre naman. Kung naintindihan mo na at ginagamit mo ang paraan ito, ako ay magiging isang tanga. Ngumiti ang ating bida at sinabing, kahit noon pa, magsisikap ako para maging akin ito. Napatingin ang matandang doktor na parang may iniisip. Sa tingin mo magtatanong ka na kahit ang mga residenteng doktor tumulong ay makaligtaan. Maya-maya ay nagpaalam na ito, busy na ako kaya pupunta na ako.
Yumuko naman ang ating bida. At napaisip ang ating bida. Sa ngayon ay wala pa akong ideya kung paano ito gagawin, pero tiyak na magagawa ko ito. Dahil may kakayahan ako, kailangan ko talaga ang kasanayan ito. At muling lumabas ang system. Active skill, Eyes of Hawk LV.1. During surgery, can accurately detect lesions around the surgery area. As level increases, visions gets wider and more three-dimensional. Maximum level is 5. At sumapit ang gabi, habang naka-duty si Choi Jae-seok. Makikita ang ating bida na nakaupo at patamad na nagpipe daw ito sa system na lumabas, na siya lang ang nakakakita. Wala na ba akong magagawa tungkol sa stagnant proficiency para sa karamihan ng professional specialty skill? Maya-maya tumayo ito at nag-inat. Ang reputasyon, kaugnayan, at ang kakayahan sa paghihikayat ay madaling makuha din, bulong pa nito. At muling naalala ang nakaraan. Sa tuwing may tawag sa emergency operation, sumugod ako at sinubukan lahat pero walang anumang espesyal na update, at sa kasalukuyan ay nabawasan na ang mga pagkakataon na makapasok sa operating room, at kung magpapatuloy ito. Ang lumabas na system ay nagkaroon ng kadena. Pinagpag ito ng ating bida, na parang binubura sa ere. Itigil na natin ang lahat ng negatibong kaisipan ito. Kung hindi ko makuha ang kasanayan sa loob ng isang maliit na natitira, ito ay magiging napakahirap na. Muli nagring ang cellphone nito, at sinagot naman niya agad ito. Yes, ako ang intern na si Choi Jae-seok. Lumabas ang ating bida at muling nagsalita. Yes, pumunta ang ating bida sa coffee shop. Isang may edad na lalaki na si Mr. Song Dae-hyun, ang sumalubong sa kanya. Pasok ka Mr. Jae-seok, pasensya na tinawagan kita kahit alam ko busy ka. At eto ang isang tasang kape ay mas mainam tama. Not at all, Doctor, kung nakipag-ugnayan ka sa akin ng mas maaga, pupunta ako sa iyong lugar. Sumagot ang lalaki, hindi, ikaw ang aking tagapagligtas, dapat ako ang lalapit sa iyo, habang may kinukuha ito sa bag na dala. Ito ay isang maliit na regalo mula sa akin. Napatingin ang ating bida, pinakita nito ang regalo. Ito ang gamot na ginawa ko sa sarili ko, at pinili ko ang mga sangkap na mabuti para sa pagbawi ng enerhiya, at kung kakainin mo ito ng 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo, makikita mo ang mabilis na resulta nito. Muling bumulong sa isip ang ating bida, ngayon naiisip ko, nasa upper half ang kakayahan ni Song Dae-hyun. At lumabas ang system na kulay dilaw. Passive Skills, Acupuncture Mastery LV.5. Passive Skills, Decotions Enhancement LV.4, tinagap nito ang regalo at ito ay halamang gamot na gawa ni Song Dae-hyun, na garantisado ang bisa. Napatingin ang ating bida at muling nagsalita ito. Maraming salamat, nagsinungaling pa nga ako pero para bigyan ako ng Reg Along ganito. Ngumiti ang lalaki at ibinaba ang iniinom na coffee, at muling nagsalita ang lalaki, naalala ko na natanggap ko na ang iyong paghingi ng tawad. Well, bigla ako nagulat sa pagtanggap ng tawag sa gabing iyon. Nabuhay ako dahil doon, kaya ayos lang, at wala na akong magagawa pa. Mr. Jae-seok, anong oras mo matatapos ang iyong diagnosis? Gusto kitang makilala. Ayun po ba, pasensya na, Dr. Song Dae-hyun. Sa totoo lang intern lang ako pero dahil sa sitwasyon, wala akong choice kundi magsinungaling, sabi ng ating bida. Isang katotohanan pa rin na nakatanggap ako ng tulong mula sa iyo Mr. Jae-seok, sabi ng lalaki. Ganun ba, ngunit wala akong intensyon na magbigay na anuman hindi siguradong payo kay Mr. Jae-seok. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip na kakailanganin nila ang anumang tulong. Naniniwala ako na ito ang makakabuti para kay Mr. Jae-seok kung hindi na mauulit ang ganito simula ngayon. Sabi ng lalaki, naitindaan mo ba ang hiniling ko sa iyo na tumawag? Tanong ng lalaki, at bigla bumalik sa kanyang isipan nung nasa bingit ng kamatayan si Mr. Song Dae-hyun nang nakatuwang niya si Solwa, baka nakasira hindi lang para kay Mr. Jae-seok, kundi para din sa iba sa paligid mo. At baka hindi ka ba kasing swerte sa susunod. At mangyari tumutok sa medical na kasanayan na pinakaangkop sa iyo. Sabi ni Mr. Song Dae-hyun, at medyo napayuko ito ng kaunti ang ating bida, at nagsalita ito ng mahina, itatago ko iyon sa isip ko, at lumipas ang mga oras at bumulong ang ating bida na parang naiinis ito, pero tama siya. Kung may kasama siya dahil sa akin, at lumipas ang oras,
habang may hinihintay ito at nakatayo ang ating bida sa lobby ng ospital habang nakapamulsa ito sa surgical gown. Napalingon ito dahil narinig nito na may parating, bahagya nagulat ito at tinawag ang dumating Solwa. Sabi ng ating bida, tumingin ang babae at hinawi nito ang kanyang buhok at pinagpapawisan ito na tila ba kinakabahan, at tinanong ni Solwa ang ating bida, Jaizok, it's been a while. Sagot ng babae, ha, Solwa, hindi ka na nang suot na salamin pati ang buhok mo ay nagbago. Sabi ng ating bida, pinagpawisan at nagulat ang babae, at sumagot. Ito ngayon lang kasi naiwan ko yung salamin ko. Bulong ito pagkatapos ng araw na iyon hindi ko pa siya naayos kaya kinabahan ako. Bumalik sa isipang ng babae ang iniwan sulat ng ating bida para kay Solwa. At habang binabasa ito ni Solwa ang iniwang sulat ay napaluhod ito sa sahig. Sabi sa sulat, thank you Solwa, let's eat together sometime. I got you covered. At kahit papaano ay napunta siya sa parehong hospital tulad ng sa akin, na talagang mahusay, ngunit hindi kami nag-cross ng landas, pero kanina ay nag-message ang ating bida kay Solwa. Ang gulat at kaba na pinaghalo ng mabasa ang text message ng ating bida, maaari ka bang maglaan ng oras sa loob ng 30 minuto mula ngayon? Nagulat ito at pinagpapawisan, at parang natauhan maya-maya ay tumawa ito at nagsalita anyway. Bakit bigla mo akong tinawag? Sabi nito, at bamulong si Solwa sa kanya sarili, hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito ngayon. Sabi nito sa kanyang sarili. At nagsalita ang ating bida, nais kong ibigay ito sa'yo. Sumagot ng babae, may ibibigay ka sa akin. At sumagot ang ating bida, habang nandito ako may gusto din akong sabihin sa iyo. At biglang kinabahan at namula ang mukha ni Solwa, may gusto kang ba sabihin? Tanong nito. Sumagot ang ating bida Solwa, maraming salamat sa madalas mong pagtulong sa akin. Ito, at inilabas na ng ating bida ang ibibigay niya para kay Solwa na nakalagay sa maliit na pulang kahon. At maya-maya may inilabas ito maliit na pulang kahon. Solwa, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin kaya gusto ko sana ibigay ito, para sa'yo. At nang laki ang mata ni Solwa dahil sa iniaabot sa kanya ng ating bida. At nang binuksan ang pulang kahon ay isang bowl ang tabletas ito na kulay pula. Ang Korean medicine doctor binigyan ako, at gusto ko ito ay share sa iyo, sabi ng ating bida nang nakangiti habang pinaliliwanang ito. Hindi akalain ni Solwa na iyon ang laman, kaya disappointed ito, ang bamulong. Gamot sa loob ng box ng singsing. Jaizok, ayoko kumain ng mapait. Sabi ng babae na parang may iyak sa hiya. Sige, bibigyan kita ng candy pagkatapos nito. Napalakas naman ang boses ng babae at sinabing mapait. At tinakpang nito ang bibig, nagtataka naman ang ating bida. At muli lumabas ang system. You have consumed an item. Your maximum vitality has increased to 11. Your ability to recover vitality has permanently become 1.5 times faster. At sa isipan ng ating bida, I guess kalahati lang ang effect since kalahati lang ang kinain ko. Gayunpaman, ito ay sapat lamang. Nakatikip pa rin si Solwa ng bibig at sinabi masyadong mapait. Ang cute niya, bulong ng ating bida, habang tinitignan ito. Lumipas ang mga araw, naupo ang ating bida, sa sofa ng hospital habang nagpapahinga ito. Matatapos na ang internship ko at hindi ako makapaniwalang hindi pa ako nakakuha ng mata ng lawin, bulong nito. Muli ay tumayo ito. Tapusin ko na ba ang aking pahinga at magsimulang ng panibago? Naglakad ito at nagpunta sa ICU. Pumasok ito at tinignan ang isang babaeng pasyente na natutulog. Hindi pa nagtagal simula nung matapos niya ang kanyang operasyon, pero nandito pa rin siya sa ospital dahil sa pneumonia. Sana gumaling na siya agad. Bulong ng ating bida. Maya-maya tumunog ang bell, at lumipas ang mga oras ay naging busy siya. At muling umupo ito para magpahinga, nang may tumawag dito. Dr. Choi, bigla parang nagising ang ating bida, bumalikwas ito sa pagkakaupo. Isang nurse ang tumawag, nandito ka ulit, hindi ka ba napapagod? Ngumiti ito at sinabi, makakapagtrabaho pa ako at kaya ko pa. Napahanga naman ang nurse, at sinabi wow, kahanga-hanga ka, hindi ako makapaniwalang gising ka pa rin at sinunod ang nakakatakot na schedule na iyon. Naka-duty ka ng 2 beses na magkasunod, at natapos mo ang 7 oras na operasyon.
Mukhang Alpha Choi na ang itatawag ko sa'yo simula ngayon, ikaw ay ganap ng isang robot. Tumawa naman ang ating bida ngayon mo lang na-realize iyon. Bigla naisip ang gamot na binigay ni Mr. Song Daehyun. Yung energy medicine ball, effective talaga, biglang pumasok sa isip niya si Solwa at ang sinabi nito. Jae-zuk, napakagaan ng pakiramdam ko pagkatapos kong inumin ng gamot na binigay mo sa akin. Sige, magpahinga ka para hindi ka masyadong mapagod. Oo, gagawin ko. At bigla muli tumunog ang cellphone nito. Kinuha ito at bamulong. Please stop bullying me, sabi nito sa hawak niya cellphone at, hello. Sagot nito. At sa kabilang linya, Doktor, ito ang mic ko, punta ka dito bilasin mo. Ano? Anong nangyayari? Mabilis ito tumakbo at, anong problema? Tanong nito sa nurse na nadatnang niya sa labas ng pintuan ng ICU. Doon po sa loob. Tinuro ng daliri ng nurse sa loob. Nakita ng ating bida ang pasyente na pinalilibutan ng mga tao na nakaitim na damit at pabulong ito nagdarasal. My God be with us. Sabi ng isang may edad na babae na nakapikit, at ang isa naman, hayaang umatras ng demonyo at tulungan siyang gumaling sa kanyang karamdaman. At nagtanong ang ating bida sa nurse. Paano nangyari ito? Sumagot ang nurse, wala po tagapag-alaga sa ngayon. Ilang minuto ang nakalipas lumapit po siya sa akin, ang tinutukoy ang matandang babae at sinabing. Kakilala sila ng guardian, sinabi niyo sa akin na hindi sinasagot ng tagapag-alaga ang kanilang telepono, kaya humiling siya magbigay ng isang item tapos, eto na, sabi ng matanda. Sige, ibibigay natin sa kanila. Excuse me. Pagkatapos ibigay ay tinitigan ito na parang nahipnotismo at parang nagulat na lang ang nurse na marami nagsipasukan na tao. Anong ginagawa niyo lahat dito? Sita ng nurse. Kaya nga po tinawagan kita agad. What about security? Sagot ng ating bida. Tinawagan ko na po sila pero hindi pa sila dumarating. Sumagot muli ang ating bida. Ang pasyenteng si Choi Misuon ay kasalukuyang walang malay at walang maayos na kalagayan. Kung may mangyari man sa kanya na hindi maganda, kailangan ko silang harapin. At kasalukuyang pa rin nakayuko ang mga tao na kaitim at worry tuloy pa rin ang kanilang pagdarasal. Lumapit ang ating bida at nagsalita ito. Maraming pasyente dito na kailangan magpakatatag. Kung gagawin nyo ito dito, hindi ito makakabuti para sa pasyente si Choi Misuon, kundi pati na rin sa iba pang mga pasyente. Sino ka sa tingin mo? Sabi ng isang hanggal na nakaitim, napansin ng ating bida ang krus na kahoy nito. At sumagot ito, I'm a doctor. Sumagot ang hanggal sino ka ba para magsalita sa aming ganyan, doktor ka na hindi man lang nakakagamot ng may sakit. Muli sumagot ang ating bida. Ikaw ang nagsasalita ng hindi magandang sa ngayon. Whatever, kaya iwan mo na kami gagamutan namin si Misuon dito. Medyo tumaas na ang boses ng ating bida, sa isang hospital ang mga doktor ang gumagamot sa mga pasyente. Huwag mo nang hawakan ng pasyente. Sumagot ang hanggal, ginagawa namin ito dahil hindi niyo siya mapagaling. Simyu lang na nating agad sabi ng hanggal at nagkatitigan ang mga ito galaw-galaw nila ang walang malay na pasyente at ang iba naman worry nagdarasal, at tapos ay samampa sa kama ang babae at worry ay tatapakan ito. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din, maraming salamat po.